Hello mga tol, mga sis. Paano mag-repair ng lithium ion battery na dead cell? Walang continuity. Pero ang alam nila, sira na. Pero ayos pa naman. So makikita ninyo kung paano. Siset natin sa 20 volts. Yan. Then subukan natin itong cells na to. So battery negative, positive. So meron siyang 0.25 volts na nagpapakita pero wala siyang continuity. Ilagay natin sa, titignan natin kung ilang mA siya. Yan, ilagay natin dyan sa 200 mA para makita natin kung meron siyang continuity. So titignan natin pero wala siyang continuity, pero may siyang voltahe na 0.25 pero wala siyang continuity. Wala. Kita nyo naman 200 mA. So kahit ilagay natin dyan sa 20 mA, so wala pa rin. So paano natin to bubuhayin yung battery na ito? Dahil dito meron doon sa loob na maliit na nickel na ganito na umangat yung welding spot niya. So makikita yung mamaya. Okay. Ulitin natin para sigurado. Lagyan natin sa 20 volts. Okay. Tapos ito yung battery, negative saka positive. So meron siyang 0.25 volts. 0.25 volts yan kasi baliktad yung aking camera. Hindi siya 25 volts kundi 0.25 volts. So ilagay natin sa MA. Dito, subukan natin yan sa 200 mA. Kahit kaya pa naman yan dahil 10 ampere naman yan. So yan. So wala siyang continuity. Kahit ilagay pa natin sa 20. Kung fuse naman mo yun. Ayun. Ito. Wala pa rin. So itong gawin natin para makita ninyo yung nasa loob na sinasabi ko. Pero ito ayos pa. Dito lang may problema. Kasi yan yung scooter ko. Sira. Wala nang battery. Na-open lahat. Na 18 pieces na lithium ion battery na ganito. So ito yung battery. Bubuksan natin sa loob. Pero ito wag nyong tatapon dahil ibabalik din natin. So kailangan ng exposé
Bali pala, ito yung tatanggalin lang natin dito sa ulunan dahil nakaipit na siya. Yung plastic. Para matanggal. So, hayaan nyo lang na may lumabas na liquid niya. Konting-konti lang naman yan, yung lalabas na liquid. At tingnan na yung mabuti, yung lumabas na liquid, dapat sana ito, kung may continuity siya, uminit na siya. Mag-short circuit na siya. So, ito na yung battery. Tinanggal natin doon para matanggal natin ito, yung ulunan niya. Ito, subukan pa natin ulit. Okay, ito yung battery kanina. Sa 20 volts siya. So, 0.12, 0.13 volts, 0.14 negative. Bali, baliktad na rin siya. Yan talaga sira. Sira talaga. Tapos, lagyan natin sa kung ilang MA siya. So, wala siyang continuity. Walang-wala. So, saan ba yung pantanggal ko ng saan ko ba linagay? Yan, ito. Saan na ba yun? Ay, shala. Nahulog
harapan niya, pero ito yung 3.7 na motor, brushless motor. So wala talaga, hindi siya under, wala kang maririnig na tunog, wala. So electric fan, ay maliit, wala. Subukan natin. Yan, wala. So tanggalin natin tong ulo. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito, saka yung nandito sa ilalim, umangat siya, gumanon. Yung welding spot niya, umangat siya. Yung ganito, yung welding spot niya, gumanon. Na-disconnect siya, umangat. So, ito. Yan. Dito. Ito na lang para mas maganda. Tignan yung electric fan. Ito yung negative. Yan. Daksi dito, wala siya, pero dito sa loob maandar na siya. So means itong battery na ito wala pa namang sira, dahil matagal tong masisira, dahil may naman namang BMS na kumukontrol sa baterya pag nag-charge. Maandar na siya. Tapos dito wala. Yan. Ito yung nasa ibabaw, ito yung nasa loob. Kaya pwede ninyong i-repair ito pag sinabi nilang dead cell, hindi dead cell, dahil itong mga lithium ion battery matagal na masira dahil meron silang BMS, di gaya ng lead acid. Pero para ma-repair to, kailangan ninyo ng expose, tapos babalik din nyo ito para hindi siya magkadikit dito. Babalik din ninyo, lagyan ng expose. Tapos dito, kung meron kayong drill, kung wala kayong welding spot ulit na ito, i-didiin ninyo, tapos i-spot ninyo ulit doon sa pinaka loob na yun, na yung nasa loob na maliit doon sa loob. Makikita ninyo meron siyang metal doon sa loob. Umangat siya, gumanon lang siya, ganyan, gumanon. So wala siyang continuity dito,
nandito yung nasa loob kasi may plastic siya. So pwede ninyong i-repair, kaya hindi sira yung mga tinatapon nilang ganito. Pulutin ninyo kung kaya nang i-repair. Pero sa akin, rin-repair ko, kailangan ko lang ng expose, tapos ibabalik ko din to tsaka ito para dumikit din siya sa metal expose. Yan. Sa akin, wala akong welding spot, i-drill ko na lang to. Gagawin natin ng ganyan. Ayan siya, yung welding spot nya, yung nandito, yung pinakadulo doon sa pinakamalit na butas, bali umangat siya ganyan. Wala siyang continuity dito sa taas, nandito lang sa loob. So ito yung multimeter natin, lagay natin sa yan, negative. Then dito sa loob, so meron siya 1.2 to 1.84, 1.81. kahit meron yan, disconnected pa rin siya dahil yung lumabas na liquid napunta doon, nag-continuity. Yung nakaganyan, meron siyang tubig, yung tubig niya, bali continuity na yun, meron siya dito na bayan ng tubig. Kaya kahit ganyan, lagyan natin kahit 2.60, 2.64. Pero ito yung voltahe niya talaga niya, 4.50 volts. Kita ninyo, 4.50 volts. Ito naman yung 2.18, kahit may voltahe na yan, dahil yung tubig napunta doon sa loob yung nakaangat, bali nag-continuity yung tubig. Pero nakita niyo na kanina, walang umandar. Yan. Tapos ito yung gawa natin ng MA, kung ilan MA siya. Dito sa loob, so wala siyang continuity. Kita niyo, wala siyang continuity. Yan, MA. So dito, tingnan niyo, wala siyang continuity. Dito na lang para walang daya. Yan, walang continuity. Kita ninyo. Tapos dito sa loob, pero saglit lang to dahil iinit eh. Ayan, ano siya ng DC. So ilagay natin sa 20 amps. Taxi, makikita niyo dito sa taas, wala. Wala. Linagay ko sa pinaka low dahil para makita ninyo kung merong kahit maliit. Pero wala. Dito na sa loob. Makita niyo dito sa loob. Ito. Yan. 162.2 mA. Daxi. 2000 mA. So, yan. Na dito, umangat lang siya. Kaya wag lang yung itatapon. Kung kaya nang i-repair, kailangan nyo ng tapal. Wala kayong welding spot, pwede na yung i-din to. Dito, i-din nyo. Tapos, kailangan nyo ng welding spot ng battery. I-spot ninyo dito ulit. I-din lang ninyo. Hanggang sa mag-connect siya sa pinaka, yung ganyan. Ididikit ko nyo ganyan para may welding spot siya ulit. Kasi ito kalit lang eh, angat siya. Pag uminit, angat.
So, ito na yun. Nakita niyo, meron kahit mode voltahe. Pero ito, lagyan natin yan dito. 20. Walang-wala siya. Ito, yung hover na 3.7 volts. Tinanggal ko. Yan. Kahit may lumabas na voltahe na 2.47, wala siyang continuity. Dahil yung tubig lang na napunta doon. Yan. Yun lang wala. Dito sa loob. Dito. Kita ninyo. Yan. Kita yung spark. Kaya hindi sira yung mga baterya na ganito dahil 10 years yata ang expert yung ano, hanggang 10 years. Matagal-tagal. Kagaya ng PO4 LiPo battery. Ito yung lithium ion battery. 18650. So, ang gagawin ko naman ngayon, wala akong welding spot dahil wala namang binta dito. Kailangan na naman akong bumili sa internet dahil nawawala yung pera ko. Kaya ganito na lang para nang gagawin ko. Kailangan ko ng bit, drill bit. Kasi itong drill bit ko hindi siya hindi siya pantay dito, kaya yan na lang. So, ang gagawin ko, pero ingat lang kayo dito, baka magkatikit, napakalakas ang spark niya. Hindi ko na tinanggal to dahil dito ko isasolder yung wire dahil wala akong welding spot para sa baterya. So, ingat lang. Hirap talaga.
tatahasan ko na lang hanggang dito para mag-continuity sila. May lalagay na lang ako dahil wala akong i-building spot. So, bumili ako ng screw na maliit. Pero ito yung ilalagay natin. Ayan. Ay siya. Ayan. You see? Kita ninyo yun? Nag-continuity na. Pero delikado to pag di nyo iningatan. Baka yan. Kailangan na lang ninyo ng expose. Ayan. Ayan natin to. Hindi masira. Ay siya, natanggal na. Yan tuloy, natanggal na yung welding spot niya. Bali. May nangat ni ko kasi iningatan. Di bali. Pero yun lang sinasabi ko sa inyo na wala siyang sira kung paano ninyo i-repair. Mahirap talaga pag walang gamit. Kahirap talaga naman. Yan. Kita ninyo. Bilhan na lang kayo ng expose. Papatong na lang dito.
Parang yan, para makita ninyo. Volt, punta tayo dito sa volt. Yan, para makita ninyo. Ito yung nasa ulunan. Yan, 4.47 volts siya. Meron na sa tuktok. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, umangat lang. Meron kayong paraan na kumpleto kayo ng gamit, kaya ninyong gawin na maayos. Pero sa akin wala akong gamit. Ganyan. Pero ito sinasabi ko lang na hindi madaling masira yung mga lithium ion battery. Pag uminit kasi na mainit, yung mga napabayaan na ni-charge na walang BMS, yung nasa loob dito, yung naka-welding spot na maliit lang, kaganon siya angat, disconnect na siya. Kaya pag ito hindi pwedeng i-charge na walang BMS. Delikado pag walang BMS. Kailangan talaga mayroong BMS to, lithium ion battery. Hindi gaya ng lead acid. Yan. Pa natin sa kung ilang mA siya dito. Saglit lang to dahil iinit eh. 20 ampere. So meron siya. Yan, 154 mA. Kita ninyo? Yan, dami nilang tinatapon na ganito. Kung kumpleto ka ng gamit, meron kang expose. Alam niyo yung welding spot para maganda naman pag binalik niyo. Ako kuhanin nyo. So, yan. Ayan, wala akong welding spot. I-expose ko na lang to. Kuha ko ng wire. Ganito ang wire. Ewan ko kung ilang gauge to. 22 siguro, 24. Mga 22. Gauge 22 siguro to. So, siguro mga 22. Hindi ko alam. Basta ito. Tapos, wala din akong nickel na metal para sa welding spot. Dahil pag meron akong ganito, i-resolder ko na lang. Pero ito na lang gagamitin ko. Ganyan. Walang gamit eh. Saka mahal din ang baterya. Parang bumili ka na ng bagong scooter. Kaya pinagtitiisan ko na lang hanggang sa mapaganda ko yung repair ko. So, yan guys. Kaya, thank you.